Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, siniling namin ang kalinisan ng aming mga puso. Ngayon, naharap kami sa inyong salita. Dalangin namin na maging karapat-dapat kami na tumanggap ng inyong salita sa pamamagitan ng paghuhugas mo sa aming mga puso, sa aming mga kasalanan. Dalangin namin na wala po sa amin, bawat isa ang maitaas. Kung kailangan na kami ay kausapin mo heart to heart at sugatan ang aming mga puso, do so. But Lord, please, we need your grace. Tulungan mo kaming tumayo muli at amend ang aming mga broken hearts to renew our strength and to do better and to live for your glory. Thank you for this wonderful opportunity to hear your word. Nawa ay tunay na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, ang ating pong text ay doon pa rin sa Acts chapter 5, verses 17 to 34. Gusto ko na dumiretso po tayo doon. But the high priest rose up, and all who were with him, that is the party of the Sadducees, and filled with jealousy, they arrested the apostles and put them in the public prison. But during the ninth, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life." And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Now, when the high priest came and those who were with him, they called together the council, all the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought. But when the officers came, they did not find them in the prison, so they returned and reported, "We found the prison securely locked and the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside." Now when the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were greatly perplexed about them, wondering what this would come to. And someone came and told them, "Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people." When the captain with the officers went and brought them, but not by force, for they were afraid of of being stoned by the people. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest questioned them, saying, "We strictly charge you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. And the God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things. So is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him." When they heard this, they were enraged and wanted to kill them. But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law held in honor by all the people, stood up and gave orders to put the men outside for a little while. And he said to them, "Men of Israel, take care what you are about to do with these men. For before these days, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. After him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan is thus or this undertaking is of man, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God." So they took his advice, and when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day
in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Again, ito po yung pangalawa na persecution na ni-record ni Luke na naranasan ng iglesia sa kamay ng kanilang mga kababayan, the religious leaders of their day. Ang persecution, we know it is from chapter 4 because of the incident of the healing of the lame man doon sa Beautiful Gate, at sila ay nangaral at maraming following ang na-accumulate nila, ay nagalit ang mga religious leaders. Nandoon yung envy, bakit meron silang ganitong following at sila ay hindi. And then their preaching is they attributing yung pagkamatay ni Jesucristo na 40 days pa lamang or some days after that ay kanilang pinako, at sinabi nila na sila ang may kasalanan doon. Kaya naman sila ay pinut in prison at sila ay kinausap at winarningan. Kumbaga, that's the first persecution, pero still imprisonment lamang at pagbabanta lamang. Pero at this time, makikita natin, mas intensified yung persecution na nararanasan ng mga alagad ngayon. Hindi na lang sila Peter at John ang kinulong, kundi ang lahat ng mga apostles. All the apostles, all their leaders ay kinulong. Pero hindi lang pagkakabilanggo ang inabot nila, silang na yun ay tinangka ng patayin. Buti na lamang ay merong namagitan sa pamamagitan ng isang wise na Pharisee sa kanila. At least on the human level, wise talaga itong tao na ito. He is Gamaliel. Pero napigilan man yung pagpatay sa kanila, sila naman ay hinagupit. Yung word na bit dito, hindi lang sinunto, kundi sila ay hinagupit. Actually, this is the 40, yung paghagupit ng 40 less 1. So 39 stripes yung kanilang natanggap po dito. At dito na mag-escalate ang sobrang galit ng mga religious leaders sa iglesia na ito, just because makikita nila lahat ng kanilang effort para pigilan ang movement na ito, it will come to naught. Ibig sabihin, walang magiging epekto ito, at lalo pang nag-rejoice ang mga mananampalataya at itong mismong mga leaders nila or itong mga apostles, they were rejoicing. They were rejoicing at nagpatuloy dun sa bandang huling binasa natin, ay hindi lamang sa temple lumaganap ang salita ng Diyos, ito ay nag-sprout pa underground at sa iba't ibang mga kabahayan. Kumbaga, mas lumaganap pa ngayon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kanina sinabi nila na you have filled Jerusalem with your teaching. Ibig sabihin, parang cup na nag-uumapaw sa teaching ng patungkol kay Jesucristo. At this time, hindi, dahil sa pag-uumapaw na yon, nag-spill ito sa mga houses. Kumbaga, hindi nila kayang pigilan ito. Kaya ito na yung magiging mitya ng sobrang galit ng mga religious leaders sa iglesia na ito. At ito ang magiging mitya ng pagpatay nila kay Stephen and even the first martyr na apostle, which is si James, si Santiago. Pero sa kabila ng mas pinagting na persecution na ito, hindi nagpatinag ang mga apostol. So, dahil sa conviction ng banal na spirito at sa pag-ibig nila sa Panginoon, they were witnesses. Ibig sabihin, witnesses is martoreo. Ibig sabihin, they are martyrs. Sila ay driven by their conviction that what they are preaching is true. It happened. Nakita nila how the Lord Jesus Christ appeared to them as a whole. Ibig sabihin, namatay siya, totoo, namatay, inilibing, pero muling nabuhay, and they saw it. At with all full conviction of the Holy Spirit, and because of that, they cannot back down. What they are preaching is true, and whatever man will do to suppress that truth, hindi pwede silang pigilan. At ang pagtatagumpay
pagpapakita itong passage na ito, patunay lamang that Jesus Christ is risen and He is now reigning as a king at yung kanyang kingdom ay nandun na sa pag-e-expand. And because Christ is reigning, ay nakamatsyag siya sa kanyang mga alagad. Whatever circumstances they may be, nandoon ang Panginoong Kristo at napatunayan yan sa mga alagad. When they were in prison, an angel of the Lord came at binigay ulit yung utos. You get up, you get out, and you preach. Kumbaga, tumayo kayo, lumabas kayo dito at mag-preach. Kumbaga, andun pa rin yung katotohanan, yung charge sa kanila, what they should do. They should be witnesses. They should continue to be martyrs, martoreo. Someone who stands for God and willing to suffer persecution because of their witness for Christ. Pero ito maganda, dahil kasama nila si Kristo, ang pagtatagumpay ay maaaring dumating sa pamamagitan ng suffering because of the presence of the risen Lord. Even on suffering, nandun ang victory. Nandun ang victory. Sa madaling salita, dahil nagahari na si Kristo, anumang matinding pagtatangka na pigilan ng iglesia ay hahantong sa pagkapahiya. And that's the message. Because Christ is reigning, all heavy-handed attempts to hinder His church are destined to fail. Lahat ng babangga sa iglesia ngayon, just because Christ is in His church at nabubuhay siya, siya ang sovereign Lord na nagtatag nito, walang sino man ang pwedeng humadlang sa iglesia, sino mang hadlang dito ay magigiba. Si Kristo ang nagtatag ng iglesyang ito. At dahil si Kristo ang Hari at Panginoon, wala na makakapigil pa sa paglaki ng iglesia. And we saw that from Jerusalem to Judea, from Judea to Samaria, and then at the end of these acts, we know na nandoon na sa Rome ang tagapagbalita, nakakulong, pero ang mensahe nagpo-flourish even sa household ni Caesar. And doon sa Europe na yun, naglaganap ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo, ang iglesia. And even on going sa dark ages, nandun pa rin yung seed of the church. Nandun pa rin yung church na nasa-suppress, nasa kadiliman, pero hindi na natili. Nag-thrive, even under the dark ages, nag-thrive ang iglesia. And on the Reformation, nag-sprout muli at lumaganap muli ang iglesia at nandito tayo ngayon, nakarating sa atin ang iglesia, naging kabahagi tayo doon. We saw that. And because patunay yon na itong iglesia na ito, walang anumang bagay o anumang sitwasyon ang pwedeng makapigil dito. Even persecution, even sa dark ages, ay hindi kaya itong pigilan. So, alam niyo, ang mensaheng ito ay mag-e-encourage sa atin na paigtingin ang paglilingkod natin kay Kristo sa context ng iglesia. Dahil hindi na mapipigilan ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia, we are now being challenged to live sa context ng iglesia na hindi kayang pigilan. Nawa sa biyaya ng Diyos ay kilusin tayong lahat ng banal na Espiritu para gisingin ang anumang natutulog nating allegiance kay Kristo. Na dahil sa wala man tayong persecution nararanasan ngayon, katulad sa context na ating binabasa ngayon, still magkaroon tayo ng pamamayagpag ng paglilingkod kay Kristo para kung ano man ang dumating sa atin na persecution, ay kaya natin itong lampasan. Kahit na ano mang iharang sa atin, para pigilang tayo maglingkod sa Diyos, igigiit natin ang paglilingkod kay Kristo. I think ito ang layunin ni Luke, bakit niya isinama ito. Hindi lang ito paglalahad ng nangyari dito. Luke wanted us na bumabasa dito, primarily si Theophilus. Gusto niya na gayahin ito ng mga unang mananampalataya at maging natin na bumabasa nito na let us not be stagnant anymore. Lagpasan natin yung pagiging mediocre Christians. Kung mayroon man sa atin na ganito, let us be like the apostles.
in their resilience in obeying God, even in the intensified persecutions we may be experiencing or darating na mga persecution sa atin. So, anong tanong sa atin? What are the other reasons besides from the reigning of the Lord Jesus Christ? Anong mga reason why attempts to hinder the church is destined to fail? And we have listed 4. At ang una dito ay natakal na natin last time. Tingnan natin yung 4 na ito, the impotence of the persecutors before God's intervention, the importance of obeying God rather than earthly institution, the defiance against the church of God will lead to destruction, the worthiness to suffer dishonor for Christ provides jubilation. Again, jubilation just means exuberant na kagalakan. So, and we have tackled yung first, the impotence of the persecutors before God's intervention. Dito wala silang magawa. They have, makita natin na tinulungan sila ng angel kahit na sila ay kinulong para ipahiya. But then again, yung pagkakakulong na yon, dahil tinulungan sila ng angel, nag-brought pa ng lalong confidence or lalong pagpapatibay sa kanilang vindication. Dahil kinulong publicly, pero nakita nila nakalaya, nakita nila that these people are really invincible. Hindi nila kaya nabanggain ng mga taong ito. So, mas marami pang following ang nakita dito at ang isang pruweba nun, hindi na sila dinakip publicly na parang kundi kinausap na lang sila. Sama kayo dito. Teka lang, kausapin namin kayo. Hindi na sila sapilitan kasi takot na sila sa mga tao na babatuhin na sila. May option na ganon. Pwede na silang batuhin ngayon ng mga tao just because dadakpin nila ang mga apostles. You see? And then, pangalawa, the importance of obeying God rather than earthly institution. Dun sa verses 27 to 32. Gusto ko na basahin ulit yon sa Acts 5, 27 to 32. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest questioned them, saying, "We strictly charge you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things. And so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him." So for the Jews, yung Jewish council na ito, the apostles are seriously disobeying their command. Kasi may command na sa kanila not to teach again on this name. Wag na kayong mangaral muli. Wag niyo na ipangaral na nabuhay muli si Jesucristo. Dalawa yung charges na nakita nila dito na binigay sa kanila. At sino bang hindi maiinis dito? Kasi sinabihan na sila, wag na mangangaral, pero sinabi ng mga high priest, sanabi ng high priest, sa kanila sa verse 28, "Mahigpit na namin kayong inutusan na huwag nang mangaral sa ganong pangalan. Pero pinuno nyo ang Jerusalem ng inyong mga aral." Kumbaga, hindi lang nila sinuway ang mga apostol, yung kanilang utos, mas lalo pa nilang pinalaganap yung turo patungkol kay Kristo. Kumbaga, ginawa nilang, kumbaga parang sisidlan na umaapaw ang Jerusalem doon sa Ebanghelyo. So you can imagine yung sobrang inis ng mga ito. Leaders kami, pero hindi nyo kami sinunod. Kumbaga para sa kanila, pambabastos ito talaga sa kanila. And pangalawa, na kanilang bintang is yung you intend to bring this man's blood upon us. Ito ay language ng ibig sabihin, sinisisi ng mga apostol sa kanilang kamay yung pagkamatay ni Jesus. Isa na naman itong pagkainis. Kasi hindi lang naman sila yung nagpapako, di ba? Even the whole Israel are shouting, "Crucify the Lord Jesus Christ." Pero bakit sila lang? Ito yung wonder ng gospel na hindi maintindihan ng mga
nitong mga tao na ito. Absuelto na yung lahat ng sumigaw na magpapako kay Jesucristo just because of the gospel message. Pero itong mga tao na ito, nakita nila, bakit kami lang ang sinasabi mong pumatay kay Kristo? It is because kayo pa rin ang nangangailangan ng kaligtasan, ng repentance, para makasama kayo sa tunay na tao ng Diyos. Kaya naman, inis na inis itong mga religious leaders na ito sa kanila. Ano yung answer ng mga apostles? Sinabi nila, we must obey God rather than men. Kinakailangan naming sundin ang Diyos kaysa sa tao. At mahalaga dito yung word na must or yung kinakailangan. Ang ibig sabihin dito, Peter and the apostles are under moral necessity. Ano yung ibig sabihin ng moral necessity? Isa itong obligasyon na kumilos ayon sa ethical principles or values. Ito yung pagkilos na ang nag-uudyok ay pagkaintindi kung ano ba yung tamang gawin. Kahit na anong pagpipigil ng gobyerno o anumang lipunan. Even though everyone is going against dito sa pinaniniwalaan mo, hindi mo kayang talikuran yung iyong pinapaniwalaan. This is acting in accordance with conscience and ethical beliefs. This is what Martin Luther have stand for doon sa kanyang diet, doon sa Diet of Worms. Kaya nga nasabi niya doon, yung sinabi niya, my conscience is captive to the Word of God, and I can do no other, for to go against conscience is neither safe nor beneficial. So, ano yung pinapakita dito? Kumbaga sinasabi nila Pedro na wala kaming magagawa kundi gawin yung alam naming tama. At yun ay sundin ang Diyos. Hindi ito fanaticism kay Kristo lamang, kundi based sa katotohanan na kanilang nasaksihan at base sa inner conviction ng Holy Spirit. You see, hindi ito yung parang, okay, nandito na kami. Wala na kaming talikuran. Nakapasok na kami dito. Paglalaban na namin to. Hindi ito yung parang sinabak lang. Katulad sa mga ibang samahan na meron pang mga samahan na kailangan magtanggol sa kanilang leader. Meron ako nakita sa t-shirt, sila yung parang guardian of their leader, na human leader, na parang meron silang elite group na nagbibigay sa kanila ng sense of parang mahalaga sila at may importante silang duty. That's fanaticism. Kasi wala naman talagang basehan. Pero dito, meron silang basehan. Meron silang katotohanan na nasaksihan. At ano yon? Doon sa verses 30 to 32, sinabi nila, the God of our fathers raised Jesus whom you killed by hanging on a tree. God exalted Him at His right hand as leader and Savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Ano ngayon? Kung yun ang nangyari, yun yung katotohanan. Hindi lang po ito kasi dumating sa kanila na parang pinaniwalaan nila bigla. Sobrang totoo nito kasi nakita talaga nila Naranasan talaga nila na si Kristo naghanap ng isda after ng resurrection para makipag-dine sa kanila. Even the doubting Thomas, napatunayan niya, Christ really has risen. And then, bumaba ang banal na spirito para pagpapatunay that Christ is reigning in heaven right now, na parang king, na nagbibigay ng spoils of the war. You see, yung conviction nila hindi dahil sa fanaticism, it is based on true event at napakahalagang event sa history. This is the fulfillment of all the promises of God in the Old Testament. Kaya para sa kanila, hindi pwede na salagin ito ng ibang tao. Hindi pwedeng pabulaanan ito, totoong-totoo ito. At meron pang isa na hindi pwedeng pabulaanan, yung inner witness ng Holy Spirit na nagpapatotoo din sa kanila na totoo yung kanilang nakita at pinaniniwalaan. Kumbaga, sobrang totoo
At precious yung truth ng Ebanghelyo para sa kanila na hindi nila ito kayang ikompromiso. At kung ito ay sasalungatin ng ibang tao, ay pipiliin ng tapat na alagad na salungatin ang tao kaysa sa Diyos. And that's the point. When the demands of society contradict the commands of God, the faithful disciples must obey God rather than man. When the demands of society contradicts that of the commands of God, the faithful disciple must obey God rather than man. Kapag ang kahilingan ng lipunan ay sasalungat sa utos ng Diyos, ang tapat na alagad ay kinakailangang sundin ng Diyos kaysa sa tao. Di ba? Ang default natin, of course, because of the command of Christ sa kanyang salita is bilang mga mananampalataya na tayo ay namumuhay between these two kingdoms, the kingdom of this world and the kingdom of God. Ang default ay mag-submit sa mga namumuno sa kingdom of this world. Dito sa ating lipunan, because of the many commands, just like sa Romans 13:1-7, be subject to your earthly masters. Ito ay dahil sa assumptions na ang gobyerno ay kasangkapan ng Diyos para i-preserve ang buhay at ang right of private property. Kumbaga, they are there to maintain peace and order sa ating society, and they are doing that. Kaya naman kung ang mga batas ng ating gobyerno ay hindi maglilid sa pagsuway sa Diyos, dapat lang natin itong sundin. Just like you pay your taxes, obeying traffic rules, obeying the speed limit, and then honoring the right to private property at iba pang mga batas. Hindi tayo inuudyukan nun na sumuway kay Kristo at kahit na sundin natin ang mga batas na ito ay pagpapakita ng ating katapatan sa Diyos. This is not in violation sa commands ng Diyos. Pero may limit po ang pagsunod sa gobyerno dahil alam natin na ang gobyerno ay madaling kasangkapanin ni Satanas para ipagbawal yung inuutos ng Diyos or iutos yung ipinagbabawal ng Diyos. Kapag gano'n na ang inuutos ng Diyos gusto nang i-implementa ng gobyerno o kaya pipigilan tayong gawin yung dapat na gawin natin bilang mga Kristiyano, sa ganitong pagkakataon, hindi na dapat sumunod ang alagad. Ganyan ang ginawa ng mga Hebrew midwives, di ba? Sinabi ni Pharaoh, pag may male na lalabas mula sa sinapupunan ng Hebrew, ng isang Hebreo, patayin ninyo, sabihin nyo, hindi na siya nabuhay. Pero hindi nila ito sinunod. Sinabi nila, masyadong malakas. Masyadong malakas yung mga kalalakihan, mga bata na nandun. Ganyan din ang ginawa ni Daniel. Sinabi ni King Darius or ni King Nebuchadnezzar, bawal na kayong manalangin. Pero ang ginawa ni Daniel, binuksan niya pa yung window niya and he facing the Jerusalem, nanalangin siya. And then, ganun din ginawa ng kanyang mga kaibigan. Sinabi na sambahin ninyo ang ginintuan na estatwa na ginawa ni Nebuchadnezzar, pero ang ginawa nila, they stood up. They stood up. They never fall down on their knees. Ganyan ang ginawa din ng mga apostol sa ating text. Ganyan din ang ginawa ni Martin Luther at marami pang iba. Hindi tayo pinahintulutan na magkasala para lang sundin ang sino mang tao. Yan ang katotohanan. Hindi tayo pwede magkompromiso na sundin ang isang tao to the point na magkakasala tayo sa Diyos. Ang Panginoong Hesus lamang ang may absolute authority para sa atin. So, pwede tayong sumalungat. Example, kung i-require sa atin na kailanganin or kilalanin natin yung gay marriage, we can oppose that. At kahit na sabihin nila na i-persecute nila tayo bilang iglesia na merong dito actively at sasabihin na ikasal mo kami dahil kami naman ay citizen ng mga tao, we cannot do that. We cannot do that.
Of course, hindi pa ito persahan sa panahon natin ngayon, pero unti-unti na itong nakikilala at na-introduce sa ating society. At kung gagawin nilang legal ang abortion, o kaya ipagbabawal ang pagtitipon at pangangaral ng salita ng Diyos, dapat lang na sumalungat tayo dito dahil ito ay clear violation sa inuutos ng Diyos. Pero dahil kinikilala pa rin natin ang kanilang God-given authority, gobyerno sila, dapat nating tanggapin ang kaakibat nitong consequences, yung suffering the consequences of standing for Christ. Maaring mag-exert ng pressures ang gobyerno sa atin dahil sa ating pagsuway. Kinakailangan natin itong tanggapin. We need to be people of the cross, that we are willing to sacrifice for Christ. Hindi tayo parang mga guerrilla na lalaban sa gobyerno at sasabihin natin, dahil hindi ako sang-ayon sa iyo, lalabanan kita. No. Kung ano man ang ibigay sa atin ng gobyerno, because of our standing for Christ, tatanggapin natin ito. At kung tayo man ay sasalungat, ang tanging dahilan lang dapat natin ay ang kagustuhang maging tapat sa Diyos. Katulad dito, they just wanted to be faithful to the Lord Jesus Christ. Hindi tayo sasalungat dahil na-insulto tayo, hindi dahil na-agrabyado lang tayo, hindi para isulong ang sarili nating interes, kundi dahil mahal natin si Kristo. And that's the challenge na gusto kong ibigay sa inyo. Stand for God for the sole reason of being faithful to the Lord Jesus Christ. Yun lang ang dahilan. Gusto mong maging faithful. Hindi lang meron kang gustong ipatunayan na gusto mong makita that you are na parang hindi ka pwedeng salagin. Hindi ganon. You just want to be faithful to the Lord Jesus Christ. Yun lang ang pinaka-valid reason bakit tayo sasalungat sa gobyerno. Whether sa batas ng gobyerno, sa eskwelahan, sa kumpanya, or sa tahanan, ang anumang pagtutol sa masamang alituntunin ay dapat gampanan ng nagmumula sa katapatan sa Panginoong Hesus. Kaya hindi ka tututol dahil lang hindi napagbigyan ng gusto mo. Hindi ka tututol dahil hindi siya ang binoto mo. Hindi ka tututol dahil lang napahiya ka. Tututol ka dahil mahal mo ang Panginoon at yung kanilang maling plataforma at isinusulong, ito ay against sa gustuhan ng iyong Panginoon. Nagre-require ito sa atin na mapaalalahanan na anumang pagtutol o pagsalungat sa masamang utos ng nasa authority ay dapat gawin bilang mga alagad ni Kristo. Keep that in mind. Whenever you oppose the authority, you do it as a disciple of Christ. And being the disciple of Christ, you should be still meek, lowly, at mga peacemakers. Hindi tayo riotous. Hindi tayo nagpo-promote ng gulo. Ibig sabihin, hindi tayo dapat maging mga combative sa ating mga pangangatwiran. Just like what Peter and the apostles did here. They were firm, but they are just stating what they believe. They are firm in their conviction. Yes, pinatay niyo si Kristo. Kayo talaga ang pumatay kay Kristo. Totoo naman yon. Pero hindi sila insulting at hindi sila sumisigaw. At sana maging pang-taming din ito sa atin bilang mga maiinit sa politika, na hindi tayo nag-i-insult ng sino mang kumakandidato or nasa pwesto just because we do not like him or her, o kaya hindi natin gusto yung kanyang pamamalakad. Kaya bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat naglalabas ng mga maaanghang na salita sa sino mang nasa gobyerno. We may speak of their flaws and evils, pero sa proper venue at sa proper tone. May respect at may pagnanais na maging maayos sila. Tingnan natin ito. Ganyan kinausap ng mga apostol itong mga religious leaders with respect. Paano natin nakita? Doon sa verse 30, sinabi niya, the God of our fathers. Ano ibig sabihin nun? Kinilala nila sila bilang
bayan pa rin sila ng Diyos, kabahagi pa rin sila ng bayan ng Diyos, na ang Diyos parang sa kanila is still, ang Diyos na matay para sa kanila. They just want to believe. They just need to believe. Kinilala pa rin ng mga taong ito, itong mga leaders na ito, bahagi sila ng kaban ng Diyos o bayan ng Diyos. Yes, they were firm. Sinabi niya, the God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging Him on a tree. Naging totoo lang sila rito, mabigat na paratang, pero gusto lang nilang maging firm sa kanilang conviction, maging totoo, pero hopeful pa rin sila at desirous sa kanilang kabutihan. You see, being firm here doesn't mean they do not care. Actually, they care a lot dito sa mga tao na ito. Bakit? Kasi dun sa verse 31, pinakita yung concern nila. Bakit? Binigay pa rin sa kanila yung gospel. Binanggit yung God exalted Him at His right hand as leader and Savior to give repentance to Israel. Binanggit nila na God of our fathers. Ibig sabihin, Israelita sila. Pero sinabi dito, si Kristo na buhay muli para magbigay ng repentance kanino? Sa mga Israel. Ibig sabihin, bahagi kayo nun. Ibig sabihin, meron pa rin pag-asa sa kanila. May forgiveness of sins. Yung pagsasabi nila na tungkol sa repentance sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan, they are offering to them the way kung paanong yung guilt ng blood ni Christ mawala sa kanila. At yung mismong blood ni Christ, hindi na magbigay sa kanilang guilt, kundi cleansing. There is a way. Sinasabi nila, there is a way for you to be cleansed and to be forgiven. And this is through this gospel. They're offering to them the way para mawala yung guilt ng pagpatay kay Kristo. You see, hindi sila bastos dito. They want the good of these people. And ang question sa atin, have you taken a stand for what is right lately? Did you do it out of love for Christ? Did you do it as a disciple of Christ na may respect with firmness yet wanting for their good? Kung meron kang bagay na hindi nais sa iyong kumpanya, did you stand for it with respect? Pinakita mo pa rin ba on your standing against that na ito, na tayo ay disciples ni Christ? Hindi sila natisod on the way we handle yung problema na yon. Diba ganyan si Christ? Napaka-patient ni Kristo sa mga Pharisees na ito. Until this time, He still considers them as belonging to His people. He still wants them to hear the message of repentance and forgiveness. 2 beses humarap. Dito sa text natin, 2 beses humarap ang apostol sa kanila. And each time, nandoon yung pagpabahagi ng ebanghelyo sa kanila. Hindi hinayaan na yung unang pagkawala ng mga apostles ay wala lang, hindi na maibigay yung salita ng Diyos. For the second time, nagkaroon ulit ng harapan. And at this time, narinig nila muli ang ebanghelyo. And that's the goodness of God para sa kanila. At sino tayo para sa mga umuoppose sa ating iglesia, ay maging kalaban tayo outrightly na sabihin natin, mga wala na silang pag-asa. These people are better na hindi na iboto. Itong mga tao na ito is better na dyan na lang, wag na manungkulan, o kaya wag nang sundin. You see, may respect pa rin. We still want these people to get saved. Hindi tayo yung parang nag-aasam na mawala na sila sa mundo. Ganyan si Kristo. Sumalungat siya sa evil ng mundong ito nang hindi nagkakasala at tinanggap niya ang kaakibat nitong consequences. He suffered a brutal and shameful death on the cross. Pero doon sa cross na yon, dahil nung pagtanggap niya ng suffering na yon, doon nahugasan ang ating mga kasalanan. Doon siya nagtagumpay laban sa kasalanan. Doon sa cross na display ang pag-ibig ng Diyos sa kasalanan. Doon sa cross na yon, maipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So, whenever we take a stand at merong persecution kaakibat nun, you embrace it.
Dahil yun ang way of the cross. Yun ang tahakin ng na tinahak ng ating Panginoong Jesucristo. And who are we to go the other path? Yun ang kailangan nating harapin. So, alam nyo, si Polycarp na bishop ng Smyrna, nung siya ay papatayin dahil sa kanyang pananampalataya, binigyan siya ng pagkakataong hindi napatayin. On the execution day, tinanong siya, nung mag-execute sa kanya, binigyan siya ng pagkakataon na mabuhay basta talikuran niya si Jesus. Alam niyo sinabi niya, 86 years have I served Him, and He has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? You see, hindi man ito hinihiling sa atin na mamatay kay Jesucristo. Hindi man hinihiling na mamatay tayo kay Kristo, pero at least mabuhay tayo sa pagtayo para sa Kanya. Mas lalong mabuhay tayo sa Kanya. Kung walang persecution, hayaan natin yung ating kalayaan na mamayagpag yung ating paglilingkod kay Kristo at pagtayo sa Kanyang side, on His side. Pangatlo, the defiance against the church of God will lead to destruction. So verses 33 to 39, when they heard this, they were enraged and wanted to kill them. But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, held in honor by all the people, stood up and gave orders to put the men outside for a little while. And he said to them, "Men of Israel, take care what you are about to do with these men. For before these days, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. After him, Judas, the Galilean, rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered." Ito yung kanyang assertion na wise. "So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of man, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God." So they took his advice. You see, Gamaliel, a teacher of the law, pacified his colleagues' attempt to kill the apostles by his wise speech. Ginamit ng Panginoon yung unbeliever para mapigilan yung pagpatay dito sa mga apostles. Hindi pa panahon para mamatay ang mga apostles. I will use itong wisdom ng taong ito. And I think, ang pinaka-gusto lang ipakita ni Luke dito is yung nilalaman ng kanyang speech. Ang sabi ni Peter at ng mga apostol, kahit naggaano dahil dun sa sinabi ni Peter at mga apostles, kahit na gaano ka-gracious at kagalang yung kanilang pagkakasabi, nag-ani pa rin ito ng pagagalit sa mga leaders. Imbes na tanggapin yung gospel na ibinigay sa kanila, pinili pa rin nilang talikuran ito at patayin ang mga bearers ng good news na ito. Buti na lamang napigilan sila ng kilala nilang Pharisee or ng kilalang Pharisee na si Gamaliel. Si Gamaliel, ito ang teacher ni Saul, which is Paul, bago siya naligtas. Tinawag niya sila sa isang tabi at nagbigay siya ng 2 example ng rebellious movement na nangyari sa kanilang kasaysayan. Parehong namatay si Theudas at si Judas at parehong nagkawatak-watak ang mga taong sumunod sa kanya. Yung Judas na ito, hindi ito si Judas Iscariot. Ito ay nangyari before this time. Meron kasing mga nagsulputan na mga nagkiklaim, "I am the Messiah," at 2 na itong tao na ito. But they all come to naught because they are claiming to be somebody. Ibig sabihin, they are claiming to be sent from God. At yung movement nila ito ay mula sa Diyos, pero sila'y namatay at nagkawatak-watak. Kaya nga ang payo ni Gamaliel sa kanila ay hayaan na lamang ang mga apostle. At ibinigay niya itong wise na advice niya ito. For if this
plan or this undertaking is of man, it will fail. Ano ibig sabihin nun? Kung ang movement na ito ay sa tao, it will fail. Ibig sabihin ng it will fail, it will be thrown down. Ibig sabihin, actively. Naniniwala si Gamaliel na ang Diyos mismo ang magpapabagsak dito kung ito ay nagkukunwari lamang na sa Diyos. Just like what happened in the previous years. Ngunit, sinabi niya rin, kung ito ay sa Diyos, hindi nila kakayaning buwagin ito. Dahil ang Diyos mismo ang kakalabanin nila. Hindi ito speech na galing sa pananampalataya. Ito ay speech ng isang tao na gusto lang ng play safe. You just want to play safe. Hayaan nyo. Bakit? Kasi kung ito ay galing sa pananampalataya, hindi pagdistansya or observation ang dapat gawin. Ang dapat gawin is to dive in and to join itong movement na ito. Join Christ through faith. Hindi interesado si Luke sa magandang sinabi niya. Ngunit ang hindi gustong sabihin ni Luke dito na mananampalataya itong tao na ito, kundi gusto niya lang, interesado lang si Luke sa magandang sinabi niya. Walang sino man daw ang makakabuwag sa iglesia na itinatag ni Jesus dahil sino mang kumakalaban dito ay kalaban ng Diyos. And that's a simple point. Those who resist the will of God will meet their destruction. And this gives us a solemn warning para sa atin. Sino man sa atin na mag-o-oppose sa kalooban ng Diyos, we will just meet our destruction. Silang tumataliwas sa kalooban ng Diyos ay haharapin ang kanilang pagkawasak. Gamaliel and all the Pharisees knows that God is sovereign. Ibig sabihin, anumang loobin ng Diyos na mangyari ay siyang magaganap at walang sino man na makakapigil nito. Itong mga religious leaders na ito ay nasa delikadong sitwasyon. Kumbaga, it came from their leader, pero ito ay panama actually sa kanila. Nasa delikado silang sitwasyon kasi they are actually rebelling against the will of God. Dahil sa dami-dami ng exposure nila sa Ebanghelyo, dapat ay nakita na nila ang dapat mangyari. Nang dapat na tugon ay magsisi sila at maligtas, ngunit hindi nila ito ginawa. Mas gusto nilang patayin ang mga alagad ni Kristo. Kaya naman, they will be destroyed. And actually, they were destroyed. Sa panahon ng 37 years after this, sa kamay ng mga Romans, they were destroyed brutally. The temple and the whole Jerusalem city was destroyed by General Titus. It is because of this. Natili silang nag-o-oppose sa kalooban ng Diyos. So, this is a warning for onlookers. Mga onlookers lang, unbelievers, pero nakamasid. Hindi sila outrightly kumakalaban, pero they just want to be observing. Kung naririnig mo palagi ang Ebanghelyo, pero hindi ka mananampalataya, ang mainam na gawin ay huwag nang patigasin ang puso mo. Tumakbo ka na kay Kristo. Dahil kung hindi ka mananampalataya, ibig sabihin na sumasalungat ka sa programa ng Diyos. At ang pagsalungat sa kalooban ng Diyos ay hindi makakabuti sa iyo. Huwag mo nang gayahin ang mga pariseyong ito. Marahil katulad ka ni Gamaliel, ang game plan mo is magmasid lang. Pero nasa distansya ka at ayaw mong lumapit kay Kristo, gusto kong sabihin sa iyo, you may be thinking you are just playing safe, but actually you're not in the safe zone. Nandun ka sa danger zone. Ang safe na lugar ay yung kay Kristo. Lapit ka sa Kanya at sumampalataya ka sa Kanya. He died to pay the penalty of your sin because no one else, even you, cannot save yourself. Even your good works cannot save. That's why Christ died for the penalty of the sinful men na mananampalataya sa Kanya. So that forgiveness and cleansing will be yours. Just believe on Him. Manampalataya ka lang kay Jesucristo. And this is a warning also for believers. Kung mananampalataya ka, ngunit nilalabanan mo ang kalooban ng Diyos
sa pamamagitan ng mga gawain na ayaw ng Diyos, hindi makakabuti yan sa iyo. It will lead to your destruction. Kahit na anak ka ng Diyos, it will lead in some sense sa iyong destruction. Di ba, hindi naman mapupunta sa impyerno ang mananampalataya? Yes. But in some way, it will lead to your destruction. Kung may nabubuhay sa atin sa kasalanan dito, at hindi ka nagsisisi, magkakaroon ka ng una, moral decay. Moral decay. Konting pagsisinungaling, konting disloyalty sa iyong asawa, sa iyong church, sa iyong boss, sa sino mang tao na sa authority mo, magbubungay ng mas marami pang kasalanan para lang matakpan itong kasalanan na ito at mapunan yung sinful cravings natin. And number 2, it will also lose your purpose. Hindi ka masasatisfy ng pagsalungat sa Diyos, you will just end up wasting your life. At kung pangatlo, kung magpapatuloy ka sa pagsalungat sa Diyos through your sinful acts, it will end up to the destruction of your flesh. Ano ibig sabihin? Yung church discipline. It will lead to your discipline na devastation sa iyong katawan for the purpose of renewal kung tunay kang mananampalataya. But it will be painful. There will be restoration, but you will go through destruction. Gusto mo bang magkaroon nun? If you are still living in opposition to God right now, ito yung challenge ko sa iyo. Always go back to the safe zone of the will of God through repentance. Check mo kung nasa kalooban ka ba ng Diyos ngayon. Are you doing what God wants you to do? Kung sa tingin mo ay, oo, salamat sa biyaya ng Diyos because wala tayong dapat ipagmayabang. It is only because of the grace of God. Kaya tayo nakatayo. Kaya hindi tayo nagugupo. Kaya nakagawa nating iwaksi ang anumang udyok ng kaaway. Ngunit kung hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos ngayon, maybe tayong pinapasan at niyayakap na kasalanan ngayon, balik ka lang sa kalooban niya. Talikuran mo ang mga masamang gawain na yan. Pagsisihan mo ito sa harapan ng Diyos. Hindi masamang Diyos ang Diyos. Ulitin ko, ito yung palagi nating sinasabi dito, hindi masamang Diyos ang Diyos. At hindi siya katulad natin na parang tao na pag nagawa ng kasalanan, he needed more time para patawarin ka na pag lumapit ka sa Kanya, ops. Bigyan mo muna ako ng time. Masakit yung ginawa mo sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya nangangailangan ng more time na katulad natin para patawarin ang ating mga kasalanan. Kasi baka marami sa atin nahihiyang humingi ng tawad sa Diyos. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, ang dumi-dumi mo at kailangan mo munang gumawa ng malinis na gawain bago ka lumapit sa Kanya. Alam nyo, forma yan ng legalism. Akala mo, pious na, kailangan ko munang gawin ito bago lumapit sa Diyos. No. You're thinking na berdugo ang Diyos, kaya mo naiisip yon. And it is a form of legalism. Hindi yan forma ng biyaya ng Diyos. Dahil ang forma ng biyaya ng Diyos, come and let us reason together. Isaiah 1. Though your heart is red as scarlet, it will be white as wool. Kung iyong puso, napakarumi, lumapit ka lang sa akin, marumi man yan, it will be forgiven. It will be washed. Ganun ang Diyos. Kung sa tingin mo, you are opposing God's will and you realize na walang patutunguhan ng pagsalungat mo sa Diyos, hingi ka na agad ng tawad sa Diyos. At siya ay magpapatawad, just like what happened doon sa prodigal son. Kahit papano, iniisip niya, masama pa rin ang kanyang tatay. Iniisip pa rin niya na, mas mabuti na lang sa akin na maging alipin. And akala niya, ganun na mangyayari sa kanya. Pag bumalik siya, magiging alipin siya. Pero napahiya siya, nung bumalik siya, ang nangyari is, sinalubong siya bilang isang anak. Binihisan bilang anak, binigyan ng katayuan bilang anak, hindi katulong. Ganun ang Diyos natin. Just one cry and say, Lord,
I want to go back. I repent. At nandun ang Diyos para salubungin tayo. He will run para tayo ay salubungin. Palagi tayong nagkakasala, pero palaging bukas ang pintuan ng safe zone ng kalooban ng Diyos through repentance. Diba? Si Robert Robinson, dun sa kanyang yung memoirs ng kanyang buhay, siya yung sumulat ng Come Thou Fount of Every Blessing. Alam niyo, nagkaroon siya ng bouts, long bouts ng pagdududa sa Panginoon. Nagkaroon siya ng backslidden state. But for the goodness of God, isang beses na naglalakbay siya patungo sa isang lugar, sakay ng isang train, nakasama niya sa cabin yung isang babae na she happens to be reading yung hymn na ginawa ni Robert Robinson. At pinakita sa kanya, Sir, di ba napakaganda ng lyrics na ito? Sinabi ni Robert Robinson, Madam, I am the man who wrote that. And I would pay 1,000 world just to bring back the feeling that I have back then. Bibigay ko lahat para lang magkaroon ako ulit ng pakiramdam para na meron ako noon. Ibig sabihin parang si Robert Robinson, I'm waiting for something to happen to me. Alam mo sabi ng babae, Sir, the streams of mercy is still flowing. Hindi pa rin napipigilan ng pagragasa ng streams ng mercy ng Panginoon. You go back. Kaya kung meron man tayo ngayon, you think you're doing yung contrary sa kalooban ng Panginoon, you go back to the streams of mercy. At makakasumpong ka ng biyaya ng Panginoon. So, pang-apat at ito yung panghuli, mabilis na lamang, the worthiness to suffer dishonor for Christ provides jubilation. You see, the leaders decided to release the apostles, but this time with beatings. Basahin natin yung last na mga verses. And when they called in the apostles, sa verse 40, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Alam niyo yung beatings dito, hindi ito yung simpleng binugbog, that's a lame. Yung binugbog na sinuntok. Mahinang klase lang yon. Ang sinasabing beating dito ay yung 40 stripes less 1. This is the 39 stripes. Ito yung nagsisilbing warning para hindi na gawin ng sino man ang anumang kasalanan sa Jewish law. Hindi ito mahinang punishment dahil ang ilan na sumailalim dito namatay. It was a painful punishment para magtanda sila at mapahiya sa public itong ginagawa ito sa harapan ng maraming tao. So, shame at saka pain ang kanilang naranasan dito. Ngunit, ang reaction ng mga alagad ay kagalakan dahil sila itinuring na karapat-dapat magdusa para kay Kristo. Even this shame, they are proud of it. They are proud that they are being shamed for Christ. So, imbis na manglupaypay, sila'y nagalak at nagpatuloy. At dito makikita ang pagiging resilient ng mga alagad ni Kristo. So the point is, the resilience of Christians under persecution is seen in their rejoicing in suffering. Hindi ito pag-iwas sa suffering, kundi yung disposisyon ng mga mananampalataya when they are suffering persecution or anumang kahirapan because of their faith. So hindi tayo dito sinasabi na invincible. Sinasabi dito, we will suffer persecution. The question is, how are you going to accept it? Are you accepting it na nagrereklamo ka, umiiyak ka, at nagsasabi ka na parang, di ko na kaya, ayoko na? No. Ang resilience ng isang mananampalataya, makikita kapag may joy ka, even you are in suffering. Hindi po ito nakukuha na sa pambubola lang sa sarili na binubola mo yung sarili. Ito, kumbaga, matatag ako. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagme-meditate ng mga katotohanan ng buhay Kristiyano. Inilatag na ng Panginoon ang ating daraanan sa mundong ito, di ba? Sa John
John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kaya sinabi na ng Panginoon, eto, kumbaga, ang perspective nyo dapat ganito, I have put you in the world full of wolves, and you will be persecuted. Pero huwag kayong mag-alala, kasama ko kayo, kasama nyo ako, and I have overcome this world. Whatever evils na meron dito, I have overcome them. Ibig sabihin, take heart and have this mind in you and you will have peace in your mind. Ito yung katotohanan. Mahirap ang buhay sa mundong ito, pero kasama natin ang nagtagumpay sa kahirapan ng mundo. Kaya tayo ay magtatagumpay din sa mundong ito. It's just a matter of time. So it's just a matter of soaking your mind with the biblical perspectives, just like them. Ang biblical perspective niya, they were beaten, they were shamed, but ang perspective nila, this is worth it. Na makasama, na mag-suffer kay Christ. We're not suffering because of our sin, we are suffering because of Christ. And that is a perspective na pinanghawakan nila. Madalas, 'di ba, yung mga biblical perspective na meron tayo sa mundo, parang oxymoron, 'di ba? Na bakit may joy in suffering? Oxymoron, joy tapos suffering. May strength in weakness. Paano nangyari na yung weak ka pero strong ka pa rin? Oxymoron. And then yung exaltation through the valley of humility. Yun ang realidad actually. Yun ang realidad ng Diyos na gusto magkaroon tayo ng perspective ng Diyos na ganon. Pero parang oxymoron sa standard ng mundo. Parang illogical, pero sa Diyos, ito ang realidad ng buhay na kay Kristo. So ano ibig sabihin? You just have to fill your mind with this seemingly oxymoron things para magkaroon ka ng magandang perspective at joy sa iyong paglaban at sa iyong pagtahak sa mahirap na mundong ito. So what's the challenge? Marinate your minds on the Word of God, especially on the subject of Christian sufferings. I-marinate mo yung puso mo. Lagi mong isipin, ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa suffering? Ito ba ay mahirap? Yes, mahirap, pero para saan ito? Ito ba ay para parusahan ka? Ito ba ay para pahirapan ka lang at galitan Diyos sa'yo? No, this is actually for your good. This is for your good. Gusto mo ng isang magandang perspective? Ang perspective ng Biblia sa suffering, it is like gold going through fire. Hindi siya para sunugin, pero dalisayin. You see? Ang Diyos ay sinusubok ang ating mga puso na gaya ng kung papaanong pinaparaan sa apoy ang ginto para ito ay lumabas na puro. Proverbs 17 verse 3. The crucible is for silver. Ano yung crucible? Yung liquid component para dalisayan ng silver. And then the furnace is for gold. And the Lord tests hearts. Ano ibig sabihin nun? God will, yung pag-test ng ating mga puso, hindi ito yung test na parang magaan lang. He is testing our hearts through suffering, through fire, through this crucible. Itong pagte-testing na mahirap para pakita what is really in our hearts. And then tayo ay nililinis din sa ating mga pagsubok na nararanasan. Isaiah 48:10-11, Behold, I have refined you, but not as silver. I have tried you in the furnace of affliction for my own sake, for my own sake. Kung dumadaan ka man ngayon sa kahirapan, it is not because God is hating you. It is because God is purifying you. God is purifying you. Yung furnace of affliction na ito, this is for your good. At tayo ay sasamahan ng Diyos sa pagdaan sa pagsubok at dadalhin tayo sa kasaganaan. Psalm 66:12, You let men ride over your heads. We went through fire and through water, sabi ng mga Israelita, yet you have brought us out of a place of abundance. When they have reached the promised land,
Ang inisip nila, sinamahan sila through the valley of those fire and death. Pero hanggang sa dulo, sinamahan sila ng Panginoon hanggang sa makarating dito sa magandang lugar. And that's the ending of all our troubles and trials sa mundong ito. It will end up sa abundance. It will end up whether in this time na magkakaroon tayo ng peace, abundance ng wealth sa mundong ito, or we will have this sa kabilang buhay. We will enjoy heaven and earth in the presence of God because we stand for Him. Ito pa ang isa at lastly. Alam niyo, ang pagdaan sa suffering, ito yung daan sa glorification dahil ito ang path na pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya nagdumiretso directly sa glory. Dumaan siya sa suffering. And that's also the path para magkaroon tayo ng glorification. We need to go through sufferings of this life. And that is inevitable. But we will be victorious because we have Christ, the victor of those sufferings. So as a conclusion, the sufferings of the child of God are not malady, but rather proofs of sure victory. Let us pray. Lord, we are grateful for the things that you have told us. Help us, Lord, to apply these truths sa aming mga buhay. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.